Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 September 2024. Nandito na tayo sa ang aklat ng Zacarias. Pakisabayan ako ng basa. Pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at ng history ng Israel ng mga ninuno nila. Zacarias, panimula. Ang aklat ng Zacarias ay may dalawang bahagi. Number 1, kabanatang 1 up to 8, mga pahayag ni Propeta Zacarias sa iba't ibang pagkakataon sa pagitan ng taong 520 hanggang 518 BC. Karamihan nito ay mga pangitain at tumatalakay sa panunumbalik ng Jerusalem, ang muling pagtatayo sa templo, ang paglilinis sa bayan ng Diyos, at ang darating na panahon ng Mesiyas. Number 2, kabanatang 9 hanggang 14, mga pahayag tungkol sa hinihintay na Mesiyas at ang pangwakas na paghatol. Anihin natin tong guys, yung pahayag tungkol sa hinihintay na Mesiyas at pangwakas na paghatol. Dapat nating maintindihan yan. Ano pa yan? Malayo pa, chapter 14 pa yan. 9 up to chapter 14. Chapter 9 up to chapter 14. Nilalaman, mga pahayag na nagbabala at naghahatid ng pag-asa, chapter 1 verse 1 to chapter 8 verse 23, kahatulan sa mga karatig bansa ng Israel, chapter 9 verse 1 to 8, kasaganaan at kapayapaan sa hinaharap, chapter 9 verse 9 to chapter 14 verse 21. So hanggang chapter 14 verse 21 lang ang aklat ng Zacarias. Kaya nga dapat talaga nating basahin yung pinaka-umpisa ng aklat lagi guys, para alam natin kaagad yung buod. Panawagan na manumbalik sa Diyos. Zacarias chapter 1 verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zacarias, anak ni Berekias at apo ni Propeta Iddo. Noong 8 buwan ng 2 taon ng paghahari ni Haring Dario ng Persia, nangusap si Yahweh sa kanya. Verse 2, ipinasabi niya sa mga taga-Juda, labis akong napuot sa inyong mga ninuno. Verse 3, kaya't sabihin mo sa kanilang, ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Verse 4, huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno, hindi sila nanumbalik sa akin, hindi nila tinalikuran ang kanilang kasamaan sa kabila ng aking mga panawagan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 5, nasaan sila ngayon at ang mga propeta, nanatili ba silang buhay? Verse 6, ngunit natupad ang lahat ng sinabi ko sa pamamagitan ng mga propeta, kaya naman sila nagsisi at sinabi nilang, ginawa ko nga ang aking sinabi tungkol sa kanila na katumbas ng kanilang kasamaan. Ang pangitain tungkol sa mga kabayo. Zacarias chapter 1 verse 7, ng 24 na araw na 11 buwan ng 2 taon ng pamamahala ni Haring Dario, nagpahayag si Yahweh kay Propeta Zacarias. Ganito ang salaysay ni Zacarias tungkol sa pangyayari. Verse 8, kagabi nagkaroon ako ng pangitain. May nakita akong isang lalaking nakasakay sa kabayong pula at siya'y huminto sa kalagitnaan ng mga punong merto sa isang libis. Sa likuran niya ay may mga nakasakay rin sa kabayong pula, sa kabayong puti at sa kabayong batik-batik. Verse 9, hindi pa ako nakakita ng kabayong batik-batik guys. Kung di, pula, brown, yung ganun. Wala pa ako nakitang batik-batik na kabayo. Sa generation natin. Siguro ako lang ang hindi nakakakita. Verse 9, kaya't itinanong ko sa anghel ni Yahweh na nasa tabi ng merto kung ano ang kahulugan niyon. Ang sagot niya, halika't ipapaliwanag ko sa iyo. Yung personal na na nakakita, kasi ang karaniwang nakikita ko lang talagang kabayo yung original lang na kulay. Yung kulay brown ba yan? Or parang dark gold, ganun. Okay, alitin natin. Verse 9, kaya't itinanong ko sa anghel ni Yahweh na nasa tabi ng merto kung ano ang kahulugan niyon.
Ang sagot niya, halika't ipapaliwanag ko sa iyo. Verse 10, ang mga ito ay sinugo ni Yahweh upang magmanman sa buong daigdig. Verse 11, sinabi ng mga tinutukoy ng anghel ni Yahweh na tingnan na po namin ang kalagayan ng buong daigdig, payapa po ang lahat. So, ibig sabihin ba guys, sa heaven marami na rin nakatira. Ano doon si Father God, tapos may mga anghel pa siya. So, ibig sabihin, may mga nakatira na talaga doon. Pag dumagdag pa tayo, baka mapupuno na rin ang langit. Kasi ilan ang tao sa earth. Pero kaya nga sabi nila, hindi lahat ng mga tao is mapupunta sa langit. Okay, verse 11. Sinabi ng mga tinutukoy ng anghel ni Yahweh na tingnan na po namin ang kalagayan ng buong daigdig, payapa po ang lahat. Verse 12, nang magkagayon sinabi ng anghel Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hanggang kailan mo po pahihirapan ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda? 70 taon na po silang nagtitiis. Grabe yung pananakop nung araw ng 70 years. 7 taon na, pero wala yan sa amin. Talagang talaga naman 400 years tayong sinakop ng Kastila. Sa kanila 70 taon lang sila ng Persia. Okay. 70 taon na po silang nagtitiis. Verse 13, may sinabi si Yahweh sa anghel na kausap ko, mga salitang nakakaaliw at makapagpapalakas ng loob. Verse 14, pagkatapos sinabi naman sa akin ng anghel, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, labis ang aking pagmamalasakit sa Jerusalem at sa Zion. Verse 15, at malaki ang galit ko sa mga bansang palalo pagkat labis na ang pahirap nilang ginawa. Verse 16, kukupkupin ko muli ang Jerusalem at ang aking templo ay muling itatayo, ibabalik ang dating sukat at kaayusan nito. Verse 17, muling sasagana ang aking Verse 17 guys, muling sasagana ang aking mga lungsod, ang Zion ay muli kong papatnubayan at ihirangin ang Jerusalem. Ang pangitain tungkol sa mga sungay at sa panday. Verse 18, ako'y tumingin at may nakita akong 4 na sungay. Verse 19, tinanong ko ang anghel na kausap ko, ano ang kahulugan nito? Ang sagot niya sa akin, iyan ang mga sungay na nagpakalat sa Juda, Israel at Jerusalem. Verse 20, pagkatapos 4 na panday ang ipinakita ni Yahweh sa akin. Verse 21, itinanong ko, ano ang gagawin nila? Sumagot siya, ang Juda ay lubusang winasag ng mga sungay. Na nakita mo ano pat walang makalaban sa kanila, ipinadala ko ang mga panday na ito upang siyang humarap sa 4 na sungay. Babaliin nila ang lahat ng sungay na ginamit laban sa Juda. Ang pangitain tungkol sa lalaking may panukat, Zacarias chapter 2 verse 1. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Verse 2, tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Verse 3, walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Verse 4, sinabi nito sa kanya, bilisan mo, habulin mo ang binatang may dalang panukat at sabihin mo sa kanya na ang Jerusalem ay titirhan ng napakaraming tao at hayop tulad ng bayang walang pader. Verse 5, si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya ay lulukob sa buong lungsod. Tinawagan ang mga dinalang bihag. Magmadali kayo, sabi ni Yahweh, umalis kayo sa lupain sa hilaga, kayo na parang ipang inilipad ng hangin sa 4 na sulok ng daigdig. Alam niyo ba kung ano ang ipa guys? Alam niyo yung palay. Tapos di ba pagka tinanggal na natin yung laman niyan, ipa ang tawag doon sa sa wala ng laman. Kasi rice yung loob ng na yan ng ipa na yan Tapos pag natanggal na yung rice na yun ipa ang tawag. Verse 6, magmadali kayo, sabi ni Yahweh, umalis kayo sa lupain sa hilaga, kayo na parang ipang inilapad ng hangin sa 4 na sulok ng daigdig. Verse 7, magmadali kayo, mga taga-Zion na naninirahan sa Babylonia, umuwi na kayo. Verse 8, pagkatapos ng pangitaing ito, isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa mga taong
nanamsam sa kanyang bayan at ipinasabi ang ganito, sino mang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Verse 9, bilang parusa ko sa kanila, sila naman ang lulupigin na mga inaalipin nila. Kapag naganap na ito, malalaman nilang isinugo ko ang lalaking ito. Verse 10, sinabi pa ni Yahweh, umawit ka sa kagalakan bayan ng Zion, sapagkat maninirahan na ako sa inyong kalagitnaan. Verse 11, sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at pasasakop sa kanya. Siya ay maninirahan sa inyong kalagitnaan, sa gayon malalaman ninyong isinugo ako ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Verse 12, aangkinin ni Yahweh ang Judah bilang bayang mahal at muli niyang hihirangin ang Jerusalem. Zacarias chapter 2 verse 13, tumahimik kayo sa harapan ni Yahweh lahat ng nilalang sapagkat tumayo na siya sa kanyang banal na tahanan. Tanong ko lang guys, sa generation natin ngayon, ando doon pa kaya si Yahweh sa Zion? Kasi sa kalagitnaan doon daw siya maninirahan eh. Basahin pa ba natin yung chapter 3? Ilang minuto na lang ba? Bukas na ito guys. Chapter 3. Sulat ko lang. For 13 September. Kita mo, ilang araw na lang, kalagitnaan ng September, susunod niyan. Matatapos na naman ang September. O, October na. Gusto ko na talagang hilahin, Father God, ang 2025. Promise. Para makarelax na tayo sa trabaho. Alam nyo guys, tingnan mo. Gaano na lang kakunti yung babasahin natin. Yan na lang. Ito na lang. Kasi pagkatapos ng Zacarias, Malakiyas na. Tapos doon na tayo sa bagong tipan. After ng Malakiyas, nalito na tayo sa bagong tipan. Yung bagong tipan na diba? Kaya konting-konting tiis na lang talaga. Bye everyone. God bless.